You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Amen. Pasabi nga, overflow. Yung mas malakas, overflow. Yung mas malakas, overflow. Amen. So what do we mean by overflow? Mamaya maintindihan natin yan. Pero, ito yung tanong. Pastor, bakit overflowing outreach ang series natin? No, kung titignan natin, tinawag tayo at niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang para i-enjoy ang kanyang mga nilikha. Amen? Ito yung principle ko Niligtas ako ng Panginoon at tinawag ako ng Panginoon kasi meron siyang nais ipagawa sa akin. Pwede ba? Tinawag ako at niligtas ako ng Panginoon kasi meron siyang nais ipagawa sa akin. Kaya nga sabi ng main passage natin sa series, you will be my witness. So ano ang nais ipagawa ng Lord sa akin? The Lord wants me to become His witness. Ano ba yung Tagalog ng witness? Saksi. Pero hindi tayo magiging saksi ni Jehovah. No, saksi. We are witness of the Lord. Ano yung i-witness natin? Saan tayo magiging saksi? Magiging witness tayo ng Panginoon sa kanyang kabutihan na ginagawa sa ating mga buhay. No, magiging witness tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na nararanasan natin na mula sa Kanya. Kaya ang sabi niya, you will receive the power from the Holy Spirit and you will become my witness. The very purpose of God, kung bakit tayo nakaranas ng salvation mula sa Kanya, kung bakit tayo nakaranas ng mga bagay na mabubuti galing sa Kanya is God wants us to be the witness of His goodness, of His greatness to this world. Amen? Kaya nga sabi ko, overflowing outreach. Kasi alam ko, bawat isa sa atin ay nag-overflow sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? At anong gagawin natin kung nag-uumapaw ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Kailangan dumaloy yun. Amen? Overflow means dadaloy. Kailangan dumaloy ang kabutihan ng Diyos na ating nararanasan sa mga tao na ating nakikilala. Amen? That's why overflowing outreach. And all throughout the month of August, matututo tayo. Malalaman natin kung paano natin padadaluyin ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kadakilaan, ang kagalingan, lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, matututunan natin ngayon kung paano ito padadaluyin sa ibang tao. Amen? So handa na po ba kayo sa ating sermon series ngayong August? Amen. So bagong lahat, yumuko tayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we thank you for this another series that we're going to learn. Panginoon, dalangin po namin, Lord, na ikaw ang siyang maging tagapagbigay, Panginoon, ng karunungan, ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Dalangin po namin, ipaunawa mo yung mga salita upang sa gayon, Lord, ay amin pong makita ang mga bagay na nais mong sabihin. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito ay matuto kami kung paano mo namin padadaluyin ang mga pagpapala, ang mga biyaya, Panginoon, ang pagmamahal, ang kabutihan na iyo pong pinaparanas sa amin tungo sa mga tao na amin pong nakakasalamuha. Lord, use me mightily according to your will because, Lord, I believe apart from you, I am nothing. So, Lord, we entrust to you the success of this message na, Panginoon, sa pamamagitan na to, ay marami kaming maakay na kaluluwa patungo sa iyo. Lord, muli, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito yung topic natin sa week 1.
Ang week 1 natin, the title is Filled to Overflow. That's our week 1 topic. Filled to overflow. Okay, so ang passage natin, matatagpuan sa John chapter 15, verse 1 to 8. Ito yung binasa natin kanina. So, sabi ng passage natin, let us read the passage. Sabi niya, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As unless it abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches gathered, thrown down into fire, and burned. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, whatever you wish, and it will be abide in me, as whatever you wish, and it will be given, or it will be done to you. By this way, the Father is glorified that you bear much fruit, and so prove that you are my disciples. So medyo malilit, di ko masyadong mabasa, dito na lang sana. Amen? So yan po yung sinasabi ng passage natin. So let us have a short background sa passage natin. John chapter 15, verse 1 to 8. Actually, marami tayong makikita dito. At kung gagawa tayo ng preaching, pwede tayo gumawa ng pang-isang taon. Let us highlight the things na pwede nating mapulot. So, balikan natin si John chapter 15, verse 1 to 4. So, sabi niya dito, I am the true vine. Sa verse 1 pa lang, pinapakilala na ni Jesus kung ano yung kanilang personality. So sa verse 1, Jesus tell himself, sinabi niya sa sarili niya na siya ang tunay na puno. At sino ang gardener? Ang gardener ay ang mga nasa langit. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. So verse 2, sabi niya, every branch in me. Sino yung mga branches? Who are the branches? Ang branches, tayo. Okay? Kasi symbolic ng passage na to. Si Jesus, siya ang puno, ang tagapangalaga ng puno, ang Ama. Tapos, ang mga sanga, tayo. At may sinabi si Jesus tungkol sa mga sanga. Sabi niya sa Bible, ang mga sanga na hindi namumunga, anong ginagawa? Pinuputol. Hindi lang pinuputol eh. Ang sabi ng Bible, kung babasahin natin yan, ang mga sanga na hindi namumunga, pinuputol at ginagawang panggatong. Amen. So yun daw ang ginagawa sa mga sanga na hindi namumunga. Pinuputol at ginagawang panggatong. Same din sa mga Christian. Ang mga Kristiyano na hindi namumunga, pinuputol at ginagawang panggatong. Sino dito ang gustong maging panggatong? Pero hindi sakalan. Sa impyerno. Gusto niyo ba yun?
Pastor naman, tinatakot kami. No, hindi ko kayo tinatakot kasi yun ang sabi ng Bible. At pinakita din dito ang katotohanan na walang sanga ang kayang mabuhay o mamunga mag-isa. Nakakita na ba kayo ng ganon? Na tinanggal mo yung sanga doon sa puno, tapos nilagay mo dyan yung sanga, nilagay mo lang sa lupa, tapos after ilang araw yung sanga namunga. Meron bang ganon? Pwede ba yun? Kunwari, may puno ka ng mangga sa bahay, pumutol ka ng sanga, tapos yung sanga, nilagay mo lang dyan sa lupa, pinabayaan mo. Tapos, binalikan mo, after ilang araw, namunga. Pwede ba yun? Sinabi rin ng Bible, apart from you, di ba, you can do nothing. A branch cannot bear fruit kapag wala siya o hindi siya nakadikit sa sanga. So actually, napakaraming lesson ang makikita dito. Amen? At nais kong gamitin ang passage na to to give emphasis doon sa unang topic natin na filled to overflow. Amen? So, wag na natin kasi pag i-discuss natin to, verse by verse, aabot tayo ng alas 4. Okay lang? Kasi maraming lesson to. Napakaraming lesson sa John chapter 15, verse 1 to 8. Hindi ko pa dinugtong dyan yung 9 to 15. Ang dami niyan. Actually, John chapter 15 is one of my favorite passage in the Bible. Kasi napakarami akong bagay na nakikita patungkol sa passage na yan. So, by the way, huwag na natin i-discuss ng dire-diretso kasi abutin tayo ng alas 4. Let's proceed to our topic. Amen? So, sabi niya dyan, outreach. Pakibasa nga. Yung mas malakas. Okay, outreach. So, what is outreach? Kapag nababasa nyo o naririnig nyo ang salitang outreach, ano yung unang-unang pumapasok sa isip ninyo? Familiar ba kayo sa word na outreach? Okay, so pagdating sa language ng church, church language tayo, when we talk about outreach, ibig sabihin yan, mission point. Lalabas tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Pwede rin, outreach means feeding program. Pwede rin outreach, medical mission. Pwede rin maging outreach, alin? Yung nagkakandak tayo ng mga livelihood program. It is also a part of outreach. Ibig sabihin, pag sinabi nating outreach, kaya nga may word na out. Kasi gawain sa labas ng church. Any activity na wala sa loob ng church, ang tawag outreach. Amen. Out nga eh. Nasa labas. Di ba? Pag sinabing in, sa loob. Joke lang. Okay, pero outreach. We're talking about outreach. Ito yung problema. Maraming mga churches o maraming mga church member ang hindi nakakapag-participate sa outreach. Alam niyo ba kung bakit? Bakit kaya? Bakit kaya maraming mga churches ang hindi nakakapag-outreach? Or maraming mga church member ang hindi nakakasama o nagpa-participate sa mga outreach? Alam niyo ba kung bakit? Ito yung reason. Before Jesus tells His disciples to go, He teaches them to remain. Before there is fruit, there must be a connection. Before there is overflow, there must be something filling the vessel.
So, anong ibig sabihin nito? Kung bakit hindi nakakapag-outreach ang maraming churches ay dahil hindi maayos ang loob. Paano ka lalabas kung hindi maayos ang loob? Paano ka mag-share kung wala kang natatanggap? Okay? Kaya sabi nyo, before there is overflow, there must be something filling the vessel. Ito yung problema ng maraming church. Ito yung problema ng maraming Kristiyano. Hindi nakakapag-conduct ng Bible study, hindi nakakapag-share ng salita ng Diyos because the main problem is wala silang natatanggap mula sa Diyos. Hindi pagpapala, hindi pera ang sinasabi kong matatanggap. Ano yung matatanggap? Wala kang anumang bagay na nare-receive mula sa Diyos. Or maybe, hindi ka nakakapag-outreach kasi hindi ka connected. Amen? Now, laliman pa natin to. Sabi niya rito, outreach doesn't begin with our hand. It begins with our heart. Outreach doesn't begin with activity. It begins with intimacy. It doesn't begin with what we can do for God. It begins with what God is doing in us. Sabi niya, you cannot pour out what you have not received. Effective outreach begins with abiding in Christ. Nagets nyo? Nakita niyo yung gusto sabihin ng outreach? Ito yung problema. Sabi ko sa inyo, hindi tayo makapag-outreach kasi hindi tayo konektado sa Diyos. Hindi tayo makapag-outreach, hindi tayo makalabas-labas at makapag-start ng outreach. Bakit? Kasi wala tayong anumang natatanggap mula sa Diyos. So, anong isi-share mo? Anong ibabahagi mo? Pero tingnan nyo to. Kapag ang isang Kristiyano, kapag ang isang church, marami siyang natatanggap mula sa Diyos. Marami siyang nararanasan mula sa Diyos. Possible ang overflow. At kapag nag-overflow ka, imposible na hindi ka makapag-outreach. Kasi kusang tumutulo ang mga bagay na nararanasan mo mula sa Diyos. At sino mang tao ang madaanan mo, mababasa o matatalsikan ng overflow na nararanasan mo mula sa Diyos. Amen? Nakita niyo na? So gusto natin mag-outreach? Alam nyo, sa panahon ngayon, sabi nga ng Bible, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Kung titignan natin sa panahon natin ngayon, this is the season of harvest. Panahon na ng pag-aani. Ang problema lang, walang aani. Ano bang ginagawa ng mga aani? Andun sa bahay, nag-cellphone. Di ba? Anong ginagawa ng mga mag-aani? Andun, nakahiga lang. Ano bang ginagawa ng mga nag-aani? Andun, nanunood ng sigabo. Si Tatay Conrad, sorry po. Joke lang po. Pero, alam niyo yan? Di ba? Ano ang ginagawa ng mga nag-aani? Andun, nakikipag-chismisan. Tapos mga kabataan, your generation right now needs you. Nakikita naman natin kung gaano nakasama yung mga kabataan ngayon. Sa school, may mga patayan, may mga barilan. Ito yung generation na kung saan kailangan kumilos ang mga kabataan na kagaya nyo para i-win ang mga classmates nyo, ang mga kaibigan ninyo. This is a time for harvest. Pero anong ginagawa ninyo? Store. Siyempre, happy-go-lucky lang. Wala tayong ginagawa. And one of the main reason kung bakit wala tayong magawa para mag-win, para mag-reach out, para mag-outreach, is because we are not being filled by God.
Or maybe, hindi tayo malagyan ng Diyos, hindi tayo ma-fill in ng Diyos kasi hindi tayo konektado sa Kanya. Amen. Because outreach begins with intimacy with God. Amen. Palapakan natin ang Lord. Now, let's go to the first point. Sabi niya, stay connected. You want outreach? Then stay connected. Pasabi sa katabi mo, connected. Yung mas malakas, connected. Yung mas malakas, connected. Oh, saan tayo ko-connect? Sa Wi-Fi. Saan tayo ko-connect? Sa hotspot. No, pero ibang klaseng connection na. Tingnan natin. John chapter 15, verse 4 and 5 tayo. 4 and 5 lang. Huwag na 1-8. So, 4 and 5. Sabi ng John chapter 15, verse 4 and 5, sabi niya, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Sabi ng verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. So, ano daw ang sikreto para tayo ay makapamunga? What is the secret para daw mamunga ang isang sanga? Okay. According to the Bible, John chapter 15, verse 4 to 8, sabi niya, in order for the branch to bear fruit, it must be connected to the tree. Ang isang sanga na hindi konektado sa puno, mamumunga. Nakakita na ba kayo ng ganon? Isang sanga, hiniwalay mo sa puno, tinanggal mo sa puno, nilapag mo sa lupa, mamumunga ba? Mamumunga ba? Napaka-imposible. Sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, ang isang church, ang isang Kristiyano, na hindi konektado sa Panginoon, walang magagawa. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kayo karami, kahit gaano kayo kayaman, gaano kayo katalino, kung hindi ka konektado sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo, wala. Because the secret to fruitfulness is being connected to God. Amen? Kagaya lang nito, ang cellphone, magagamit niyo ba kapag lobat? Kunwari, ang cellphone na to, 5% na lang. No, lahat tayo may cellphone, di ba? Ano ang unang-unang ginagawa nyo kapag ang cellphone nyo 5% na lang? Ano ang unang-unang hinahanap? Siyempre, nasan yung charger ko? 5% pa lang ako. Di ba? Kunwari, naiwan mo yung charger mo, nasa school ka, hihiram at hihiram ka ng charger sa mga kakilala mo. Hihiram at hihiram ka ng charger sa classmate mo. Wala ka nang pakialam kung anong klaseng charger yan, kung anong brand ng charger yan. Ang importante, makapag-charge ka. Amen? O, sino dito yung nasubukan niya, lobat yung cellphone niya, no? Lobat yung cellphone. Tapos, sasabihin niya, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Mag-charge ka, kaya mo yan. Pwede ba yun? Pwede bang idaan sa motivation ang cellphone para ma-charge siya? Sige, uy, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige, sige. Pwede ba? Ma-charge ba? Hindi. Anong dapat mong gawin para ma-charge ang cellphone? Siyempre, i-connect mo sa charger. At yung charger, i-connect mo sa power supply. Doon lang magkakaroon ng charge yung cellphone. Amen. Ganon din sa buhay natin. Kung bakit hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos, kung bakit hindi tayo magamit ng Lord sa pag-outreach,
Simple lang. We are not connected to God. No, kaya minsan, ito yung nangyayari. Maraming mga member ng church na member sa isang ministry na minsan, ang nangyayari, mabilis mapagod sa ministry. Mabilis magsawa sa ministry. Mabilis magreklamo sa ministry. Mabilis mawalan ng gana sa ministry. In short, mabilis malubat. Ano ang reason? Bakit kaya maraming mga Kristiyano ang mabilis malubat sa ministry? Ano bang nangyayari? The reason is they are not really connected to the source. Kaya nga minsan, makikita mo yung Kristiyanong napipilitan na lang. Bakit? Kasi wala nang joy. Nawawala yung joy kasi hindi na connected sa source. Nawawala yung apoy kasi hindi na konektado sa source. Nawawalan na ng gana kasi hindi na konektado sa source. Kaya anong nangyayari? Makikita mo na lang, they're just doing the ministry for compliance. They're just doing ministry as part of daily ritual on Sunday. Pero yung totoo, wala na talaga. Sino nakakaranas ng ganun dito? Di ba? Mga kapatid, kapag nakakaranas kayo ng ganun, actually, hindi pa ng kaaway yun. Ang nangyayari lang sa inyo ay dahil hindi na kayo konektado sa Diyos. Amen? Dahilan din yun kung bakit maraming mga churches ang hindi lumalago. Kasi hindi konektado ang church sa source. Kaya nga sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Kaya ang dami-daming program na binubuo, ang dami-daming mga activity ginagawa, ang dami-daming mga plano, pero lahat ng plano hindi nagbubunga. Bakit? Kasi hindi konektado ang mga miyembro saan? Sa Diyos. Pero my dear brothers and sisters, imagine this. What if, bawat isa sa atin, mga nanay, mga tatay, bawat isa sa inyo, mga young people, you know your purpose. You know how to connect yourself to God. Imagine nyo, ano kayang pwedeng mangyari sa church natin? Imagine nyo, ano ang pwedeng mangyari sa ating simbahan kung bawat isa sa inyo ay konektado sa tamang source? Hello? Na-imagine niyo ba? Ako ini-imagine ko. Sabi ko, Lord, kapag itong message na to naging successful, at bawat isa sa amin, natuto kaming i-connect ang buhay namin sa iyo sa lahat ng aspeto. Lord, lahat ng bakanting upuan na meron kami sa simbahan, pupunan mo ng kaluluwa. Amen. At Lord, magkakaroon kami ng problema. Pero magandang problema. Bakit magandang problema? Kasi dati ang pinoproblema natin kaluluwa. Ngayon ang puproblemahin na natin upuan. Magandang problema ba yan? Oo. Para sa akin, magandang problema ka. Problema na natin upuan. Kasi bakit upuan? Kasi wala nang uupuan yung iba. Amen? Wala nang uupuan yung iba. Bakit? Kasi madami nang pumupunta. Marami nang nananabik sa Diyos. Mangyayari yon pag bawat isa sa atin, natutong i-connecta ang buhay natin sa Diyos. Kasi ang sanga na hindi konektado sa puno, walang kwenta. Amen. Ulitin natin ang sanga na hindi konektado sa isang puno, walang
kwenta. Amen. Ang sanga na hindi namumunga, pinanggagatong. Amen. So, sino dito ang gustong maging panggatong? Piruin mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mong panggatong ka lang pala. No, yung ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, tapos pagdating sa harapan ni Lord, ay naku, panggatong lang yan. Gusto yung maging ganon? Sino dito ang gusto maging panggatong? Oh. Pero sino naman dito yung gustong mamunga? Gusto natin mamunga? Amen. Anong sekreto? Stay connected. Amen. Palapakan natin ng Lord. No, sabi nga nyo, the first requirement for fruitfulness is connection. Connection to God. Connection to His Word. And connection to His command. Wala nang iba. Amen? Huwag yung kung san-san kayo kumukonect. No. Tayo, kapag hindi tayo connected sa wifi, di na natin kayang mabuhay. Tama? Sa panahon ngayon, di ba? Kapag hindi ka connected sa wifi, hindi mo na kayang mabuhay. Kapag hindi ka connected sa internet o sa data, hindi mo na kayang mabuhay. Tama, mali? O kasi na umiikot na ang buhay natin saan? Sa wifi. Kasi magagawa mo ang lahat ng bagay kapag meron kang wifi. Pero sana ganun din tayo sa pagiging Kristiyano natin. Yung hindi rin natin kayang mabuhay na hindi tayo konektado sa Diyos. Amen. Because the first requirement for fruitfulness is connection. Amen. O, sabi mo sa katabi mo, kapatid, pa-connect ka na. Amen? Pa-connect ka na. Okay, sabi niya, remember, ministry begins with intimacy. Faith grows from relationship, not activity. Outreach starts in prayer closet. We cannot give what we don't possess. Our hearts are empty. Our outreach will be eventually becomes exhausted, but when Christ fills us, serving becomes an overflow. No. Kapag hindi natin kinokonekta sa Diyos lahat ng ginagawa natin, kapag hindi konektado yung buhay natin sa Diyos, lahat ng ministry na ginagawa natin, inside and outside the church, nakakapagod. Amen? O, ito yung testimony ko. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit namin sinasabi ni Sister Monique to. Ang pahinga lang namin ngayon, Lunes, Martes. No, Lunes, Martes lang pahinga namin. Minsan, may mga emergency pa ng Lunes, may emergency pa ng Martes. So, minsan isang araw lang talaga pahinga namin, Lunes ng gabi. Doon lang kami nakakahilata ng maayos. Doon lang kami nakakapagkwentuhan ng maayos ni Monique. Pero pagdating na ng Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo, ay nako, wala nang maayos na usapan. Minsan sabi ni Monique sa akin, hindi na kita naaalagaan. Sabi niya sa akin, sana all yung pusa naaalagaan mo ako, hindi. Di ba? Minsan, di na kami nakakapag-usap ng maayos. Kasi pag uwi namin ng bahay, alas 10, alas 11, kakain kami, tapos pagkatapos kami kumain, 11:30, tapos maghilamos, ganon, tapos paghiga lang namin, after, ay umaga na pala, papasok ulit kami. Tapos pagkatapos ng trabaho, anong iniisip namin? Punta ulit tayo ng church, may prayer meeting. Doon na umiikot. Pero alam nyo, bakit kaya hindi kami nakakaramdam ng exhaustion? Bakit hindi kami napapagod? Kasi we found the secret. And that is to connect with God. Amen? Pero kapag kami, hindi kami talaga connected kay Lord, our life is not connected to the right source, walang mangyayari sa amin. Siguro 2 linggo pa lang na gano'n ang buhay namin, ayaw na namin. Pero no, God brought us here. And that is the situation of our life. So, ang dapat namin gawin, kailangan konektado kami sa tamang source. At ang tamang source ay i-connect ang buhay natin sa Diyos.
Amen? Para hindi tayo maging tamad sa ministry. Amen? Para sinisipag tayo lagi. No, yung na-excite tayo lagi. Hindi yung, ano ba to, Wednesday na naman, prayer meeting na naman. Di ba? Tapos pagpatat ng Webes, discipleship. Tapos mga young people, Friday practice. Sunday na naman, May mga gano'n, alam niyo yun, yung medyo, minsan nawawala na tayo ng gana. Ang dahilan, baka mali ang connection ng buhay mo. Kaya ngayon palang itama mo na. Amen. May natututunan tayo. Amen. Number 2. You want to become fruitful, you want to be used from outreach, then allow God to prune your life. Pasabi nga, prune. Alam niyo ba ibig sabihin ng salitang prune? No. Ang isang halaman na pinuprune para mas mamunga is, I think, yung grapes. Nakakita na kayo ng grapes? Di ba yung kulay red? Na meron siyang balahibo. Grapes yan, di ba? Yun ba yung grapes? Yung kulay red? Ubas. Ang puno ng ubas o ang vine ng ubas, ganito palang ginagawa. Para daw mas mamunga, no, ang ginagawa nila, ginugupitan. The more nilang ginugupitan yung vine, the more na namumunga. Ganon ang lifestyle ng isang grapes. So, ganon din daw sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi ng Bible, tingnan nyo, John chapter 15 verse 2. Tingnan nyo. Sabi niya, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tinatanggal daw ang lahat ng sanga na hindi namunga. Pero, ang mga sanga, every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. So, may dalawang klaseng sanga na binanggit dyan. Una, yung sanga na hindi namumunga. Ang ginagawa sa sanga na hindi namumunga, anong ginagawa? Tinatanggal. Yun yung ginagawang panggatong. Pero, yung mga sanga na namumunga, anong ginagawa? Ginugupitan. Tinatabasan. Bakit? Para daw mas mamunga ng marami. So dito, sa mga nakikinig ngayon, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo namumunga. Siguro kahit papaano, may masasabi na tayong meron na. May bunga na kayo. Pero, hanggang dyan na lang ba kayo? Sino dito ang naniniwala na kaya niya pang mamunga ng marami? Ayaw nyo? Lord, ayaw nilang mamunga. Tanggalin mo na lang sila, gawin mo silang panggatong. O, sino dito ang gustong mamunga? Amen. Ang sabi ng Bible, kapag ang sanga namumunga, pinuprune. Ano ang tinatanggal? Tinatanggal doon sa sanga yung mga bulok-bulok na dahon. Yung mga nabubulok-bulok na bahagi ng sanga, yun ang tinatanggal. Bakit? Sabi ng Bible, para higit patong mamunga. Sa buhay natin bilang Kristiyano, sabi ko nga sa inyo kanina, namumunga na tayo. Meron na. May mga unti-unti nang tumutubong bulaklak. At yung mga bulaklak na yon, ilang buwan mula ngayon, magiging bunga na. Pero ang nangyayari, hindi ka lang makapamunga ng mas marami dahil meron pang mga bulok sa pagkatao mo. Meron pang mga unnecessary things na meron sa buhay mo. At yun ang tinatanggal ng Lord. Amen? Sabi nga ng slide natin, pruning is not always comfortable. But sometimes God loves us enough to remove something that is preventing us from growing. Nakikita niyo yun?
Namumunga na tayo. Yun nga lang, hindi pa ganon karami. At alam ng Diyos yung potensyal mo. Nakikita ng Lord na itong taong to, si April, kapag nagupitan lang to ng tama, natanggal yung mga bulok-bulok niya ng konti, mamumunga to eh. Marami tong madadalang kabataan sa church. Alam ko, mamumunga to, pero kailangan lang tabasan ng konti. Ito si Kennedy, medyo wala ng buhok, pero kailangan pa rin gupitan eh. Namumunga na to, pero marami pa itong magagawa sa kaharian ng Diyos, kaya kailangan pang gupitan. Pastor naman, kalbo na nga. Tatay Conrad din. Namumunga na si Tatay Conrad. Pero kailangan pa rin tanggalan. Anong tatanggalin? Yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Actually, hindi naman buo ang tatanggalin eh. No, kay Kennedy, wala nang matatanggal eh. No, hindi naman buhok talagang tinatanggal. Ang tatanggalin ng Diyos ay yung mga bagay na hindi maganda. At sabi natin, pruning is not always comfortable. Bakit uncomfortable ang pruning? Kasi ang tatanggalin ng Diyos yung mga bagay na nakasanayan mo. Tatanggalin ng Diyos yung mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa paglago mo. Kunwari, dati, every Sunday, nagigising ka alas 7. Kasi ang service natin, alas 9. So sabi ng Lord, mamumunga ka na sana, pero ulit ka lagi gumigising ng Sunday eh. O ngayon, tatanggalin natin yan. O ngayon, tuturuan kitang gumising ng alas 5 para hindi ka na maling sa church. Kaya dati, hindi mo naayos ng tama yung oras mo. Kaya ang tambak ang gawain mo sa school. Kaya minsan, dahil tambak ang gawain sa school ng young people, hindi sila makapag-ministry. Ngayon sabi ng Lord, turuan ko nga itong mag-time management para kahit pa paano dumami ang oras niya para sa akin. Alam niyo yun, itatama niya yung mga attitudes natin. Itatama niya yung mindset natin. At minsan masakit. Bakit? Kasi nasanay na tayo sa dati nating ginagawa. Pero ang usapan natin, mamumunga. Amen? So kung gusto nating mamunga, kailangan nating magpatubo ng bagong sanga sa buhay natin. Para yung bagong sanga na yon ang magkaroon ng bulaklak at yung bulaklak magiging bunga. Kaya nga minsan masakit eh. Di ba? Narinig niyo yung kwento ng hardinero at nung isang halaman? No, sabi nung hardinero, isang araw, naglilibot siya sa garden. Tapos may nakita siya doon. Magandang puno ng mansanas. No, sabi niya, ang ganda naman ng mansanas na to. Maraming bunga. Sabi nung gardener. Tapos, pumunta siya sa silong. Sabi niya, marami naman palang bunga tong mansanas na to. Tapos, maya't maya, pumunta siya sa bahay niya. Teka, babalik ako. Pumunta siya ng bahay niya. Tapos, kumuha siya ng axe o yung palakol. Tapos, binalikan niya yung puno ng mansanas. Tapos, inakyat niya. Tapos, nag-umpisa siyang magpalakol. Tapos, biglang nagsalita yung puno ng mansanas. Hoy, teka, ano ginagawa mo? Bakit mo ko pinuputulan? Kanya, relax ka lang. Sabi nung hardinero, teka, bakit mo ko pinuputulan? Marami naman akong bunga. Alam ko, sabi nung hardinero. Tapos, pero bakit mo pinuputol kung marami naman akong bunga? Relax ka lang. Kasi itong pinuputol ko ay yung sanga na hindi nakapakipakinabang sa'yo. Tapos, after ilang buwan, naputol yung sanga ngayon, bumalik yung hardinero, alam niyo ang nangyari? Mas marami ng bunga kaysa sa dahon. Naging ganun. Mas marami na yung bunga ng mansanas kaysa sa dahon. Tapos tuwang-tuwa yung mansanas. Ang dami kong bunga. Sabi ng hardinero, sabi ko sa iyo eh. Kasi minsan may mga bagay kang hindi nakikita sa sarili mo.
na ang tanging nakakita ay yung hardinero. Amen. Kaya wag tayong magtaka kapag dumadaan tayo sa process ng pruning. Minsan nagtataka tayo bakit tayo nasasaktan kung tinatama tayo ng Diyos. I-enjoy lang natin yung process. Kasi hindi natin nakikita ang nakikita ng Diyos sa atin. Marahil may tinatama siya sa'yo. Marahil tinatama niya ang priority mo. Tinatama niya ang relationship mo. Tinatama niya ang attitude mo. Tinatama niya ang ibang aspeto ng buhay mo upang sa gayon, ikaw ay mas higit na mamunga. Amen. O, sino na dito yung gustong mamunga? O, sino dito ang gustong matabasan? Oh, masakit. No, sabi nga ng slide natin, no? Sabi niya, 3 truths about pruning. God always remove what hinders fruitfulness. Second, pruning can be painful but purposeful. Next, pruning prepares us for greater fruit. Minsan, masakit, pero may purpose ang Diyos. Tandaan nyo, kapag tayo ay nag-a-undergo sa process ng pruning, merong inihahanda ang Diyos sa atin. Baka malay natin, no, kapag pinuprune na pala tayo, dun na mag-uumpisa yung process ng fruitfulness natin. Mamumunga na tayo. Amen. Sino ang gustong mamunga? O, anong dapat natin gawin? Hayaan natin ang Diyos na i-prune tayo. Masakit, pero worth it. Amen. Palapakan natin si Lord. God may remove something from our hand because He wants to put something greater in our life. So, young people, kapag may inaalis ang Diyos, hayaan niya lang. Kasi balay nyo, siya yung hadlang o yun yung hadlang kung bakit hindi ka lumanad. Mga nanay, mga tatay, kung may tinatanggal ang Diyos sa buhay nyo, hayaan nyo lang. Kasi yun yung mga bagay na hindi nyo na kailangan at kailangan nyo ng bitawan. Ang sabi ng slide natin, once God removes something in your hand, He will replace it with something greater. Amen. No, kaya wag tayong matakot. No, wag tayong mangamba. Masakit, pero hayaan mo lang yung sakit. Hintayin mo kung paano kikilos ang Diyos. Amen. May natututunan tayo? Amen. So, Kuya Mabs, pwede ka bang mag-keyboard? Number 3 na tayo. Bilis natin, no? Number 3, bear fruit that blesses others. Bear fruit that blesses others. Sabi ng passage, John 15, verse 5 to 8. Tingnan niya. Sabi ng John 15, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches gathered, thrown down into fire and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ang sabi ng verse 8, by this, my Father is glorified, that you bear fruit and prove to be my disciples. No, alam nyo, isa sa mga bagay na nakikita ko, bakit kaya tayo pinagpapala ng Diyos? Minsan ba natanong niyo na yun sa sarili niyo? Bakit kaya ako pinagpapala ng Diyos? Bakit kaya ako hinahayaan ng Diyos na lumago sa aking buhay bilang isang Kristiyano? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung mga iba't ibang klase ng sitwasyon natin sa buhay? Yung ba natanong nyo na yon? Hello?
Ako, one thing I realize as I walk to my Christian journey, actually, kung tatanungin niyo ako, marami na akong pinagdaanan. No, hindi lang kasi ako yung tao na mahilig mag-testify ng mga bagay na nangyayari sa akin. If you're going to ask me, sobrang dami ko ng pinagdaanan sa buhay ko. At I am so grateful kasi lahat ng mga bagay na naranasan ko noon ay nagiging isang matinding sandata ko ngayon o nagiging matinding instrument ko ngayon kung sino ako. Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng mabubuti, lahat ng hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay ko, isa lang ang dinulot nun. Ano? Natuto akong mamunga. May namunga. May bungang nabuo sa akin. Anong klaseng bunga? Nagkaroon ako ng bunga ng patience. Bunga ng hard work. Bunga ng kindness. Bunga ng self-control. Bunga ng love. And all of those fruit ay binigay sa akin ng Panginoon in order for me to bless others. Pwede ba? Lahat ng bunga na meron ako ngayon, hinayaan ng Diyos na matanggap ko ang mga bungang yon upang sa gayon, maging pagpapala ang buhay ko sa iba. Amen? Ganon din tayo. Ang isang puno na may bunga, hindi naman niya kinakain ang sarili niyang bunga. Tama, mali. Nakakita na ba kayo ng puno ng mangga na kinain niya yung sarili niyang puno? Ay, kinain niya yung sarili niyang bunga? Pero bang ganon? Kunwari, may puno ng mangga. Tapos, ang kumakain din ng kanyang bunga ay yung puno. Pwede ba yun? Kunwari, puno ng apple. Kinakain ng apple yung kanyang sariling bunga. Pwede ba yun? Hindi. Bakit ba namumunga ang isang puno? Para maging pagpapala sa mga tao. O yung sili ni Tatay Conrad, bakit namumunga ng marami yung sili ni Tatay Conrad? Para maging pagpapala sa iba yung bunga ng sili niya. Sino bang kumakain ng bunga ng sili ni Tatay Conrad? Yung puno ng sili? Hindi. Ako, natikman ko na yung bunga ng sili ni Tatay Conrad. So, ibig sabihin, yung bunga ng puno ng sili niya, naging pagpapala na sa akin. Ang tanong, kayo, yung bunga nyo, nagiging pagpapala na ba sa iba? Hello? The Lord allows you to bear fruit, and that fruit should become blessing to others. No? Sabi nga nyo, kapag namumunga tayo at nagiging pagpapala ang bunga na yon sa ibang tao, naglo-glorify ang Diyos. At doon nakikita na tayo ay mga disipulo ng Diyos. Marahil, Sir, wala pa naman akong bunga eh. Di pa ako namumunga. Marahil hindi ka pa connected. So, start mong i-connect yung buhay mo. Pastor, may bunga na ako pero parang kulang pa. Ano dapat mong gawin? Then, allow God to prune your life. Kasi kapag konektado ka sa Diyos, at inaalaw mo ang Diyos na i-prune ang buhay mo, tanggalin ang mga unnecessary things sa buhay mo, the Bible says, you will bear much fruit. At kapag namumunga ka na ng marami, yung maraming bunga na yon, ang nais ng Diyos, maging pagpapala yun sa iba. Nagigets nyo? Yun ang gusto ng Lord. Kaya ngayon tayo pinaparanas ng kagalingan kapag tayo may sakit. Kung may sakit tayo, nagpray tayo, Lord, heal me. Bakit ka pinapagaling ng Diyos? Kasi nais niya na mag-testify ka ng kabutihan ng Diyos kasi pinagaling ka niya. Nung walang-wala ka ng pera, nag-pray ka, Lord, walang-wala na akong pera, pero
Lord, you provide. Bakit ka binigyan ng Lord? Kasi nais ng Diyos na magpatotoo ka. Na nung walang-wala ka na, God provides. Nung time na nanghihina ka, nag-pray ka, Lord, palakasin mo kung pinalakas ka ng Lord. Bakit ka pinalakas ng Lord? Simple lang kasi nais ng Diyos na ipatotoo mo na ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa mga naghihina. So mga kapatid, it is very simple. Lahat ng nararanasan mo, may ginagawa ang Lord. Lahat ng nararanasan natin, may binubuo ang Lord. Anong binubuo niya? Bunga. At yung bunga na yon, nais niya na maging pagpapala yon sa buhay ng iba. Amen. May natututunan tayo? Sabi ng slide natin, the purpose of being connected to Jesus is not simply to make us feel better. We are filled so that we can overflow. Totoo yun. Napakarami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi ako naniniwala, araw-araw may ginagawa ang Diyos. Amen? Naniniwala ako, araw-araw may ginagawa ang Diyos. At sapat na yung mga bagay na yun para maging dahilan, para ipadaloy natin yung mga bagay na yun sa ibang tao na nakakasalamuhan natin. Testify mo. Alam mo kapatid, ang bait ng Lord sa buhay ko. Yung time na walang-wala na kami, si Lord nag-provide. Actually, this is our testimony. Ito, bunga to ng Lord. Last week, Monday. Ito lang, Monday lang. Alam niyo yung mapuputulan na kami ng kuryente. Sobra. At dumating kami sa point ni Ate Monique na wala nang laman ng ATM namin. Tapos, biglang emergency, kailangan kong sunduin sila Pastor Erwin sa Kalasyaw. Kasi meron kaming importanteng lalakarin. So, sabi ko sa kanya, sabihin mo nila Pastor Erwin, mag-commute na lang. Bakit? Sabi niya, walang gasolina yung kotse natin. Kasi pag naggasolina tayo, wala tayong pambayad sa kuryente. At baka maputulan tayo ng kuryente bukas. Pero sabi niya, hindi kailangan nating sunduin, hindi kailangan nating magtipid. Pero to cut the long story short, we sacrifice our very last money para igasolina dun sa kotse at sunduin sila Pastor Erwin para matuloy yung lakad. So, to cut the long story short, nasundo ko sila Pastor Erwin, kinausap namin yung pastor, ang ganda ng usapan, ang ganda ng nangyari, umuwi kami sa bahay. Actually, nalibre kami ng dinner doon kasi nakapag-dinner kami doon sa pastor na pinuntahan namin. Natulog kami na maayos. Pag-isip ng umaga, problema na naman kasi iniisip namin due date ng kuryente. Wala na tayong pambayad ng kuryente. Tapos nag-chat siya, mahal, bakit yung kuryente? Hayaan na lang muna natin, relax ka lang. Alam mo nangyari? Maya't maya, bago mag-lunch, tumunog yung cellphone namin sa school. Nag-announce yung isang teacher. Sabi niya, mga sir, ma'am, may sahod na. Actually, pumasok ako, Lunes, wala akong baon. Alam niyo, teacher ako, wala akong baon. No, wala akong baon ng Lunes. Tapos biglang tumunog, before lunch, may sahod na mga, sabi ko, Lord, galing mo. Di ba? See, yung very last money namin, yung bunga na meron sa amin, ginamit pa rin namin para maging blessing sa iba. And actually, that night, Monday night, was a very meaningful night. Kasi na-open ko naman na kila Nanay Rita yung sitwasyon nila Pastor Erwin. Pero alam nyo, that night, nung pumunta kami sa isang pastor,
nabuksan ang isang napakagandang opportunity para sa pamilya ni Pastor Erwin. Sabi ko, ayokong makancel to, kailangan matuloy to kasi ito yung sinasabi ng Lord. So, tinuloy namin. And right now, we are so blessed. No, so sabi ko, ganun pala, Lord. If we will just learn how to be open and use all the fruit that God has given to us, magiging pagpapala tayo sa iba. Pinagpapala ka ng Diyos, hindi para sarilinin mo yung pagpapala. Pinagpapala ka ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo para maging pagpapala ka rin sa iba. Amen? Sana na-encourage kayo. Hindi ko sinabi yun para magyabang. Kasi hindi naman pagyayabang yun kasi wala na kaming pera, magyayabang pa ako. Pero napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sabi ng slide natin, fruit is meant to bless others. No, namumunga ka para yung bunga mo maging pagpapala sa iba. Huwag mong kakainin ang sarili mong bunga. Amen? Kung anong binibigay ng Diyos sa'yo, anong pinaparanas ng Diyos sa'yo, nararapat lang na i-share mo yon sa iba. It's either physical blessing, it's either financial blessing, or either spiritual blessing. Those blessing, those fruit are meant to share to others. Amen. May natututunan tayo. Tayo po tumayong lahat. Sabi ng slide natin, what God puts inside you is meant to flow through you. Amen. Look at this. Nawawala yung PowerPoint natin. Okay. Sabi ng conclusion natin, the world doesn't need an empty church trying to give something it doesn't have. The world needs a church filled with Christ and overflowing with His love. So before we reach outward, let God work inward. Before we pour out, let Christ fill us. Before we bear fruit, let us abide in the vine. And when Christ fills us completely, our lives will overflow into the life of others. Amen. So, meron mo konting illustration dito. Sige, Ate April, kuha ka rin isang baso. I just want to demonstrate to you what is outreach looks like. Ibigay mo kay Nanay Juby, ganun. Basta ibigay mo, ikalat mo yung baso. Ito ba? Ikalat niyo itong basong to. Sige, come on. Dito sa gitna. Ibigay mo rin dito. I just want to give you a short illustration. Okay, halika dito. Dalhin mo yung baso na yan. Dalhin mo yan. Dito ka. So this is what overflowing outreach looks like. And being filled with God to reach out. Halika dito, April. Ganito to. April, meron siyang dalang baso. And this one symbolizes her life. Ngayon, sasabihin ko kay April, go and bless the people around you. Sige, buhusan mo sila ng tubig. Come on. Sige. Ay, lagyan mo sige lahat. Lahat ng binigyan mo ng baso, buhusan mo. Sige, buhusan mo lahat ng binigyan mo ng baso. Come on. Okay, sa mga nabigyan ng baso, nalagyan ba yung baso nyo? Nalagyan ba? Nalagyan ba? Hindi. Nalagyan? May laman, wala? Wala. Bakit walang laman? Bakit walang laman yung baso ninyo? Kasi, yung baso nang nagbigay sa inyo, wala ring laman.
Tama? So that's the reality. We cannot give what we don't have. We cannot be a blessing to someone if God doesn't bless us. We cannot reach out someone kung walang laman ang buhay natin. Nais nating maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Nais nating i-reach out yung mga tao sa paligid natin at maging pagpapala tayo sa kanila. Dapat magkaroon muna ng laman ang buhay mo. Amen? Ano ang gagawin natin? Sabi natin, i-connect mo kay Lord. Connect your life to God. Second, allow God to prune your life. At ang kasunod nun, pagpapalain ka ng Lord, mamumunga ka. O ngayon, sige April, lapit ka dito. Kunwari si April, nakita niya na hindi siya nagiging kagamit-gamit. She learned how to connect her life to God. She learned how to allow God prune her life. At ngayon, yung buhay niya na dati empty, nilagyan ng Lord. So, pupunuin ko kasi overflow. Ang daming pinaranas ng Lord sa buhay niya. So, nag-overflow na, umaapaw. So, anong gagawin ni April ngayon? Sabi ng Lord sa kanya, April, I want you to share your life to other people. Be a blessing to them. Now, April, go. Sige, buhos mo lahat. Okay, ngayon, empty na yung baso ng April. Pero, ano nangyari sa mga baso na meron kayo? Nalagyan? Naging pagpapala ang buhay ng isang tao sa maraming tao. Ganun ang outreach. The moment you learn how to use your life to become a blessing to other people by telling them how great your God is, by sharing them the blessing that you are receiving from God, yun ang outreach. At mag-uumpisa yun kapag yung buhay mo ay hinayaan mong punuin ng Diyos ng mabubuting bagay at pagpapala na nagmumula sa Kanya. Amen? O simple lang, naubusan si April, babalik ulit siya sa Diyos at lalagyan ulit siya ng Lord. Same cycle. At ganun din kayo. Yung konting natanggap nyo, ilapit nyo sa Diyos, pupunuin ng Lord yan. At gagamitin din si Nanay Myra para bahagian ng pagpapala ang iba. The same cycle goes on and on. Tingnan nyo what will happen. Kung bawat nakareceive ng tubig mula sa baso ng April, ay ibabahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga kakilala, anong mangyayari? Maraming taong makakaranas ng kabutihan ng Diyos. And imagine these empty chairs. Imposible bang malagyan yan? Hindi. Kasi yung mga bakanting upuan na yan, sila ang bunga ng buhay ninyo na ginamit ng Diyos. Amen. May natutunan tayo. Palapakan